Hello TV fam and welcome to the Life with the Coronels channel. So for today's video nga, nakita nyo naman yung thumbnail natin. Our vlog for today is all about discussing kung ano ba yung mga features nung napili nating drone na ang Hoover X1 Pro Max. Kung interesado kayong malaman ang mga features na meron tong drone na to, keep on watching this video. Bago natin pag-usapan yung features nitong drone na napili natin, siguro pag-usapan muna natin, ano ba yung mga kailangan para ma-setup mo tong drone na to? Dahil nga bago pa ang Hoover X1 Pro Max, kaka-launch na lang last September, marami pang firmware update na kailangan. In essence, doon sa box kasi, meron siyang barcode na kasama na ipapakita ko dyan sa screen nyo. So, kung gusto nyo i-download yung app, scan nyo lang yung barcode na yun using your Android phone or your iPhone and then maida-download mo yung app na dedicated para sa Hoover X1 Pro Max. Mas ma-appreciate mo siya actually pag in-install mo yung app niya. Once ma-download mo yun, is kailangan mo lang siyang i-pair together. Etong nakikita nyo dito sa screen nyo, makikita nyo, pag kinlik nyo yung Hoover na icon, meron dyan sa upper left, meron dyan nakalagay, tap to activate/connect. So, i-click mo yan. Pagka-click mo yan, sasabihin sa'yo to press this button here para i-receive niya yung signal na nanggagaling doon sa app. And then, meron kayo makikitang button doon sa mismong app to press connect. Now, maririnig nyo yung tunog niya, meaning na yung mismong drone nyo is connected na doon sa app at mag-a-update na siya ng firmware. Now, pagkatapos nyong ma-update yung firmware, ready na siya. Actually, this drone has a built-in 64 gig of storage na pwede mong gamitin off the box. One of the features na nagustuhan kasi natin dito compared doon sa predecessor niya, which is yung version 1, is that etong drone na ito has a built-in SD card, kung makikita nyo. Now, yung SD card na pwede nyo i-accept is up to 1 terabyte. Take note, 1 terabyte. I don't think na kakailanganin nyo naman ng ganun kataas na capacity ng SD card. Kasi nga, yung drone na to is, ang runtime niya lang actually is 16 minutes. So, huge improvement siya from the version 1, which is 10 to 11 minutes lang yung runtime niya per one full charge of the battery. And then dito sa button na to, meron na silang built-in features, flying features na pwede mo nang magamit as is. So yan, pagka-press mo, makaririnig mo yung sound na yan. Yan. So kung makikita nyo, meron kang actually 7 built-in modes na pwede mong ma-enjoy dito sa drone na to out of the box. Meron siyang tinatawag na follow, orbit, bird's eye, dolly track, side track, hover, at zoom out. Lahat ng features na yan, papakita ko sa inyo yung mga nakuha nating shot para siguro mas ma-appreciate nyo yung, ano ba yung effect niya pag ginamit mo tong mga features na to dito sa drone na to.
Ano nga ba ang mga special features na meron tong drone na to? Halika, isa-isahin natin. Ang isa sa mga nagustuhan nating feature dito is, ngayon kasi meron na siyang, makikita nyo, built-in screen compared doon sa version 1 at saka doon sa competitor niya, which is yung DJI Neo. Although hindi naman siya talaga necessary, it's a good feature to have compared doon sa nakikita mo lang yung mga light selection niya. Yung mga ilaw niyan, meron lang yung mga signal or signs or symbols that will denote kung anong klaseng mode ang gagamitin mo doon sa drone mo. So, isa siya sa mga nagustuhan natin. Another feature na nagustuhan natin, meron na siyang beacon na tinatawag. Previously, yung X1, normally, kung pina-follow mo siya sa iyo, kaparehon na makikita nyo dyan sa screen nyo, pag pina-follow ka ng drone at may tao na dumaan in between, minsan nakukonfuse siya kung ano yung dapat niyang i-follow. Yung isa ba? Or yung isa na dumaan. Ngayon, with this beacon na pin-provide nila with this version 2, hindi na siya mako-confuse. As long as dala-dala mo to in your pocket or meron siyang actually clip na pwede mong ilagay sa strap or sa shirt mo, malalaman ng drone kung sino sa mga tao na nasa harap niya ang kailangan niyang sundan. At yun yung parang pinaka-main purpose nitong beacon na to. At ito yung isa sa mga primary reason kung bakit ito yung pinili natin over the other drones doon sa market. Another feature na meron tong beacon na to is that nag-a-act siya as a mic. Apart doon sa app, na pag ginamit mo yung app, pwede kang mag-receive ng audio dito and tatanggalin niya actually yung sound na nanggagaling doon sa drone mo at i-retain niya yung mismong voice mo lang. That's one good feature to have with this pocket drone. Ang second top feature natin is yung high quality nung camera niya. As mentioned, itong camera na to na nakikita nyo, this camera can actually shoot in 8K video. Sa 4K naman, it can shoot up to 4K 120. The model below this Pro Max model, it can shoot up to 4K 60, which is still not bad. But if you want to get that really crisp, slow motion effect sa mga video clips na sinushoot mo, I think this is the model to go with dahil nga doon sa capability niya to shoot in 4K 120. I think this is the best option para sa mga beginners sa hobby. Although, hindi ko naman sinasabi na etong drone na to is already perfect. Marami din siyang actually flaws na pag-uusapan natin on another vlog. But for now, ang main focus natin is yung mga key features na nagustuhan natin dito sa drone na to. Itsura pa lang at size pa lang, panalong-panalo na. Kasi nga, tinatawag nila itong pocket drone. Kung mapapansin nyo, very lightweight talaga siya. The weight of the drone itself, 192 grams lang. Apart from that ultra high quality video na nasushoot mo dito sa drone na to, ang isa ding kagandahan nito is yung stabilization ng actual video. Etong drone na to, it's rated for a level 5 wind resistance. Kahit na sobrang mahangin sa labas, kahit na makikita mo siyang gumagalaw ng gumagalaw sa ere, the video itself, pag tinignan mo, stabilized pa rin siya. And I think one of the advantage nitong drone na to is that yung gimbal niya, nung mismong parang camera, yung gimbal axis, ito up and down, and then meron siyang movement left and right. So to me, kahit na mahangin na siya, yung mga video clips na nakikita natin at nare-record natin, stabilized pa rin talaga siya.
there you have it. Hopefully, meron tayong naitulong or nakapagbigay tayo ng maayos na impormasyon nang sa ganun makapag-decide kayo kung ito bang product na to is nararapat para sa'yo. Kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. At kung hindi pa kayo subscriber ng aming channel, please click that subscribe button, yung notification bell. Comment down below kung meron kayong mga katanungan tungkol dito sa drone na nabili natin. If you feel that, meron kayong natutunan, please like the video kasi malaking tulong yan sa YouTube algorithm na i-push pa yung ating content sa mga tao na pwedeng maging interested sa ating channel. So again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine.